Ang tunog ng puting kurbata ni Marco na ikinabit sa leeg niya ay tila isang malakas na tunog ng posas na inilalagay sa sariling kalayaan ni Sofia. Sa labas ng bintana, malinaw na maririnig ang huni ng mga ibon, nagpapahiwatig ng kalayaang hindi niya maramdaman sa loob ng marangyang silid. Nakatayo si Sofia Alcantara sa harap ng salamin, ang kanyang trahe de boda ay nakaladlad sa sahig, puting-puti na parang isang kabaong para sa kanyang sariling pangarap. Ang mga luha ay nagbabanta ng bumagsak, ngunit pinigilan niya ang mga ito. Hindi na niya hahayaan pa na kontrolin ang kanyang kapalaran. Hindi na muli. Ang bawat detalye ng araw na iyon ay sumisigaw ng kayamanan at kapangyarihan, ang mamahaling tela ng damit, ang makintab na sahig na marmol, ang tahimik na paggalaw ng mga katulong sa labas ng pintuan. Ngunit para kay Sofia, ito ay isang kulungan na may gintong rehas. Napapikit siya, sinubukang burahin sa isip ang mukha ni Marco de la Vega, ang lalaking kanyang pakakasalan. Ang mapanupil nitong ngiti, ang matatalim nitong mata na laging tinititigan siya na parang isang pag-aari. Narinig niya ang boses ng kanyang ama sa intercom. Sofia, anak, anong ginagawa mo pa dyan? Malalate ka na sa sarili mong kasal. Alam mong ayaw ni Marco ng late. Pinilit ni Sofia na sagutin ang tawag, ngunit parang nabibigatan ang kanyang dila. Opo, Papa. Pababa na po ako. Pilit siyang umiti sa sarili sa salamin. Isang huwad na ngiti. Ang kanyang puso ay kumikirot sa ideya ng pagtupad sa sumpaan. Ang kanyang buong buhay ay nakaplano na para sa kanya, mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda. Anak ng isang bilyonaryo, siya ay nilikha para maging isang piyesa sa isang malaking laro ng kapangyarihan at negosyo. At ang kasal na ito kay Marco ang pinakamalaking piyesa sa lahat. Nabalik ang kanyang alaala sa mga nakaraang buwan. Ang pagtatangkang lumaban, ang pagpaliwanag sa kanyang ama na hindi niya mahal si Marco. Ngunit ang bawat pagtanggi niya ay binabaliwala lamang, kinukutya, at tinatawag na kabataan. Hindi mo naiintindihan, Sofia, sabi ng kanyang ama minsan. Ang pag-aasawa ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa alyansa. Si Marco ang perpekto para sa atin. Malakas siya, mayaman, at iginagalang. Ang pangalan ng Alcantara ay lalong magiging matatag sa kanya. Pero paano naman ang kanyang kaligayahan? Ang kanyang sariling pangarap. Siya lang ba ang nag-isang tao na hindi nakakakita ng pagkakataon para sa isang simple at tunay na pag-ibig? Biglang nagbago ang kulay ng kanyang alaala. Mula sa puting telang nakalatag sa sahig, pumasok sa isip niya ang isang bulok na jeepney na kulay dilaw at berde. Ang usok na lumalabas mula sa tambutso nito, at ang ngiti ng lalaking nasa likod ng manibela. Isang buwan na ang nakakaraan. Nasa gitna sila ng Makati nang biglang umusok ang makina ng kanyang mamahaling sasakyan. Isang aberya na hindi inaasahan. Bumaba siya, namumura sa sarili, habang ang driver niya ay abala sa pagtawag ng tulong. Doon niya nakita ang jeepney na huminto sa tapat niya. Miss? May problema ba? Mukhang nangangailangan ka ng tulong, tanong ng driver, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala, hindi ng panliligaw. Si Rafael Cruz. Nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, ang kanyang mga kamay ay may bahid ng grasa, ngunit ang mga mata nito ay puno ng katuwiran at kabaitan. Nag-aalangan si Sofia na tumanggap ng tulong mula sa isang estranghero, lalo na mula sa isang driver ng jeepney. Ngunit ang kanyang driver ay wala pa ring makuhang tulong, at ang init ng araw ay tumitindi. Kaya ko po kayong ihatid kung saan man kayo pupunta. Libre na po, dagdag ni Rafael, nakangiti. Para di kayo maiwan sa initan. Doon niya naramdaman ang isang kakaibang pag-asa. Walang mali siya sa kanyang mga mata, walang pagnanais sa kanyang kayamanan. Tanging pagtulong lamang. Sumakay siya sa jeepney ni Rafael. Ang amoy ng tambutso, ang ingay ng makina, ang mga nakasakay na nagtatawanan, lahat ay bago at kakaiba. Ngunit sa kakaibang paraan, mas komportable siya doon kaysa sa kanyang sariling sedan. Nagkwentuhan sila. Si Rafael tungkol sa kanyang buhay bilang driver ng jeepney, ang kanyang mga pangarap na magkaroon ng sariling maliit na negosyo. Si Sofia, sa kabilang banda, ay nanatili sa isang simpleng kwento tungkol sa kanyang trabaho. Hindi niya binanggit ang kanyang pamilya, ang kanyang kayamanan. Hindi niya binanggit si Marco. Sa jeepney na yon, para siyang isang ordinaryong babae. At sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam niya ay malaya siya. Naging regular ang kanilang pagtagpo.
Sa halip na magpahatid ng kanyang sariling driver, madalas siyang magpahatid kay Rafe, sumasakay sa kanyang jeepney, at nagpapanggap na isang ordinaryong commuter. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman niya ang tunay na kalayaan, ang tunay na kasiyahan na hindi nabibili ng kahit anong yaman. Nakita niya ang isang pag-ibig na posible, isang buhay na hindi nakakulong sa ginintuang hawla. Hanggang sa isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang biyahe, umamin si Rafe ng kanyang nararamdaman. Sofia, sa simpleng paraan, sa simpleng buhay ko, umaasa ako na matutunan mo akong mahalin. Hindi ko maibibigay ang lahat ng kayamanan, pero maibibigay ko ang puso ko. Ang kanyang mga salita ay tapat, direkta, at walang halong pagpapanggap. Ito ang naging mitsa ng kanyang pagnanais na lumaya. Si Rafe ang susi sa pinto ng kanyang hawla. Ngayon, sa loob ng kanyang silid, halos nakasuot na ng trahe de boda, hinawakan ni Sofia ang maliit na sobreng nakasuksok sa ilalim ng kanyang unan. Isang maliit na papel na may nakasulat na address at oras. Ang address ng isang safe house. Ang oras para sa kanyang pagtakas. Naramdaman niya ang matinding kaba, ngunit may kasama itong kuryente ng pag-asa. Ito na ang huling pagkakataon niya. Biglang bumukas ang pinto. Si Marco. Nakangiti, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Suot niya ang kanyang pangkasal na tuksedo, perpekto ang pagkakaayos ng buhok. Ayan ka na pala, akala ko nagtago ka na, biro ni Marco, pero may bahid ng lamig sa kanyang boses. Ang ganda mo, Sofia. Hindi ko maisip na may ibang babaeng mas magiging perpekto para maging De La Vega. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ni Sofia, at tiningnan ang kanyang daliri kung saan dapat ilalagay ang engagement ring. Napakaswerte mo sa akin, Sofia. Bibigyan kita ng buhay na hindi mo akalain. Walang makakapantay sa yaman at kapangyarihang ibibigay ko sa iyo. Napapikit si Sofia. Pero, Marco, paano naman ang kalayaan? Kumunot ang noo ni Marco. Kalayaan. Hindi mo na kailangan ng kalayaan, Sofia. Binigyan na kita ng lahat. May ari-arian ka na, may pangalan. Ano pa ba ang hahanapin mo? Binitiwan ni Sofia ang kanyang kamay. Hindi lahat ay nabibili, Marco. Hindi lahat ng bagay ay may presyo. Tumawa si Marco, isang tawa na hindi umabot sa kanyang puso. Tunay ba? O nagpapanggap ka lang? Dahil sa mundong ito, Sofia, lahat ay may presyo. At ikaw ang pinakamahal na asset na nakuha ko. Ang huling linya ni Marco ay tumusok sa puso ni Sofia. Siya ay hindi isang asawa, siya ay isang asset. Isang gamit. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi na. Hindi na niya hahayaan ito. Marco, hindi ako makapagpatuloy sa kasal na ito, mariing sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Nagbago ang ekspresyon ni Marco. Mula sa ngiti, naging galit ang kanyang mukha. Anong sinasabi mo? Nagbibiro ka ba? Hindi mo ako pwedeng gawing kahiya-hiya. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Hindi ako natatakot sa iyo. Dapat kang matakot, Sofia, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Marami kang mawawala. Ang pamilya mo ang lahat. Napasigaw si Sofia. Hindi siya makahinga. Ang mga banta ni Marco, ang kanyang pagnanais na kontrolin ang lahat. Ngunit may isang tao na nagbigay sa kanya ng sulo sa dilim na ito. Si Rafe. Kailangan niyang tumakas. Ngayon. Sinamantala ni Sofia ang paglitaw ng kanyang ina sa pintuan, abala sa pagkausap kay Marco. Gumapang siya papunta sa malaking bintana na may view ng hardin. Binuksan niya ito ng tahimik. Ang sariwang hangin ay pumasok, parang isang hininga ng kalayaan. Ang trahe de boda ay mabigat, ngunit hindi nito mapipigilan ang kanyang determinasyon. Dahan-dahan siyang lumabas sa bintana, ang puting tela ay sumasabit sa gilid. Sumakit ang kanyang mga kamay sa pagkakahawak sa gilid ng bintana, ngunit hindi siya sumuko. Bumaba siya sa damuhan, ang kanyang mga takong ay nakabaon sa lupa. Wala siyang pakialam. Patakbo siyang lumayo sa mansyon, ang kanyang puting trahe de boda ay lumilipad sa likuran niya, kasama ang kanyang veil. Ang tunog ng kanyang pagtakbo, ang hininga ng kalayaan, ang tunay na simula ng kanyang buhay. Nakita niya ang isang lumang jeepney na nakaparada sa labas ng bakod, hindi umaayon sa mga mamahaling kotse ng mga bisita. Lumapit siya at nakita niya si Rafe, nakasandal sa jeepney, nakangiti. Ang ngiting iyon ay nagpababa sa lahat ng takot niya.
Rafi, sambit ni Sofia habang lumuluha. Handa ka na ba, Sofia? Tanong ni Rafi, inabot ang kanyang kamay. Hinawakan ni Sofia ang kamay ni Rafi, mahigpit. Handa na ako. Sumakay siya sa jeepney. Ang huling sulyap niya sa mansyon ay isang halo ng luhang nagbabadya at isang mapait na ngiti. Ang mga ilaw ay nagniningning sa labas, ang musika ay tumutugtog, ang mga bisita ay naghihintay. Ngunit siya ay wala na roon. Pinaharurot ni Rafi ang jeepney. Ang makina ay umalingaw-ngaw, ang mga gulong ay umikot ng mabilis. Naiwan nila ang mansyon at ang kasal na yon. Ang kanyang telepono ay nagsimulang mag-ring, isang tawag mula kay Marco, ngunit hindi niya pinansin. Sumandal si Sofia sa balikat ni Rafi, ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kalayaan. Ang mansyon ay unti-unting lumabo sa likuran nila, ang liwanag nito ay nagiging malabong punto sa dilim. Isang bagong buhay ang naghihintay, isang buhay na pinili niya. Ngunit alam niya, ang kalayaang ito ay may kapalit. At ang mga anino ng nakaraan ay hindi magtatagal bago sumunod sa kanila. Ang malalim na paghinga ni Sofia sa likod niya ay parang himig ng kalayaan. Mas mabilis pang umandar ang jeepney kaysa sa tibok ng puso ni Rafi Cruz. Nakita niya ang paglaya sa mga mata ni Sofia nang sumakay ito. Ngunit sa bawat kilometrong nilalakbay nila, mas lalong bumibigat ang lihim na tinatago niya. Ang puting trahe de boda ni Sofia ay nagmumukhang kakaiba sa loob ng lumang jeepney niya, isang paalala ng mundong iniwan nito at ng mundong pinaglalaruan niya. Salamat, Rafi, bulong ni Sofia, ang boses nito ay puno ng pagod ngunit may kasamang kakaibang gaan. Walang anuman, Sofia, sagot ni Rafi, sinubukan niyang patunugin ang kanyang boses ng kaswal, tulad ng isang ordinaryong driver ng jeepney. Ligtas ka na rito. Inihatid niya si Sofia sa isang maliit na eskinita sa Tondo, isang lugar na ligtas para sa kanila. Hindi ito mansyon, hindi ito marangyang tirahan, ngunit ito ang kanyang safe house, ang maliit na silid na inuupahan niya bilang bahagi ng kanyang pagpapanggap. Bumaba si Sofia, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkamangha o sa pagkagulat nang makita ang paligid. Ang makipot na kalsada, ang mga bahay na siksikan, ang ingay ng mga nagbebenta, ang amoy ng usok at lutong bahay. Ito ang tunay na buhay ng ordinaryong Pilipino, malayo sa mga pader ng kanyang mansyon. Dito tayo, tanong ni Sofia, hindi makapaniwala. Panandalian lang, sagot ni Rafi, inalalayan siya papasok sa makipot na pasilyo. Ligtas dito. Walang makakakita sa atin. Walang makakahanap sa'yo rito. Pumasok sila sa isang maliit na silid. Simpleng-simple. Isang kama, isang maliit na mesa, at isang bintana na nakatanaw sa mga bubong ng kalapit na bahay. Inalis ni Sofia ang kanyang belo, inilapag sa mesa. Ngumiti siya. Hindi isang mapait na ngiti, kundi isang tunay na ngiti. Kakaiba, bulong ni Sofia. Pero maganda. Nagpalit siya ng damit na ibinigay ni Rafi, isang simpleng shirt at pantalon na binili niya sa ukay-ukay. Nakita ni Rafi ang kanyang sarili na pinipigilan ang pagtawa. Hindi ka panipaniwala na ang isang alkantara ay nakasuot ng ganito. Ngunit nakita rin niya ang kanyang kaligayahan. Isang kaligayahan na hindi nakita sa mukha nito habang suot ang mamahaling trahe de boda. Magbihis ka, Rafi, sabi ni Sofia. Gusto kong malaman ang buhay na ito. Habang pinapanood niya si Sofia na nakikipag-usap sa mga kapitbahay, nakangiti, tumatawa sa simpleng biro ng mga bata sa kalye, naramdaman ni Rafi ang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. May kilig. May takot. Paano niya sasabihin ang totoo? Na ang lalaking nakasuot ng luma at ordinaryong damit ay si Rafael Cruz, ang bilyonaryong heir ng isang muling bumabangon na imperyo ng negosyo. Ang lalaking tinititigan niya sa ngayon ay hindi lamang isang driver ng jeepney, kundi isang tao na may malalim na sugat mula sa nakaraan, isang sugat na nagtulak sa kanya upang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Naalala niya ang araw na nagbago ang lahat. 10 taon na ang nakakaraan. Ang kumpanya ng kanilang pamilya, ang Cruz Holdings, ay nilimas ng isang grupo ng mga mapanlinlang na negosyante, kabilang na ang isa sa mga De La Vega. Ang kanyang ama, na matibay at kagalang-galang, ay nalugmok sa depresyon. Nakita niya kung paano naglaho ang yaman nila, ang kanilang pangalan ay pinagtatawanan. Hindi siya nakalimot. Hindi siya nakapagpatawad. Nang makabangon muli ang kanyang pamilya,
matapos ang taon ng pagsisikap at paghihiganti sa legal na paraan, nagpasya si Rafai na subukan ang mundo. Nais niyang makita kung mayroon pang tunay at busilak na pag-ibig sa gitna ng lahat ng kasakiman at kasinungalingan. Kaya nagkunwari siya bilang isang driver ng jeepney. Ito ang kanyang pagsubok. Isang pagsubok para sa mga tao at marahil para sa kanyang sarili. Nang makilala niya si Sofia, nakita niya ang isang babae na tila naiiba. Isang babae na kahit nasa gitna ng kayamanan ay tila nabibilanggo. Hindi siya pinilit, hindi siya inakit ng pera. Nakita niya ang tunay na Sofia at nagkagusto siya rito. Ngayon, habang pinapanood niya ang pagbabago nito, ang kanyang puso ay puno ng kaba. Paano niya sasabihin ang totoo? Paano niya ipapaliwanag ang mga taon ng pagpapanggap? Rafai, tawag ni Sofia, pilit siyang binaba sa kanyang pag-isip. Tara, tulungan mo ako rito. Nilapitan niya si Sofia. Nakita niyang hawak-hawak nito ang isang maliit na singsing, isang manipis na ginto, at isang peres ng hikaw. Sigurado ka bang gusto mong ibenta ang mga ito? Tanong ni Rafai. Kahit maliit lang, alam niyang mamahalin ang mga ito. Ngumiti si Sofia. Wala na akong balak-balikan ang dating buhay. Ito lang ang meron ako ngayon at masaya ako. Sige na, tulungan mo ako. Gusto kong pakiramdam na pinaghirapan ko ang bawat sentimo. Naglakad sila sa palengke. Sa bawat maliit na transaksyon, nakita ni Rafai ang ningning sa mga mata ni Sofia. Ang kalayaan na hanapin ang kanyang sariling halaga, hindi sa pamamagitan ng yaman, kundi sa pamamagitan ng paggawa. Para kay Rafai, ito ay isang katuparan. Hindi siya pera ang habol ni Sofia. Pero ang pagkukulang niya ay ang kanyang pagdududa. Kinabukasan, habang nasa loob ng jeepney, nagpapahinga si Rafai sa isang tabi. Nakasarado ang radyo. Ngunit narinig niya ang boses ng kanyang kapitbahay. Nakabukas ang balita. Pamilya Alcantara, nagulantang sa pagtakas ng kanilang unika hija. Marco de la Vega, buong loob na hanapin ang kanyang nobya. Ngunit may balita na ang driver ng jeepney na kasama nito ay posibleng isang gold digger. Mga otoridad inalerto. Kumulo ang dugo ni Rafai. Gold digger, bulong niya sa sarili. Ang kanilang nakaraan, ang kanilang kinabukasan ay nasa balag ng alanganin. Si Marco, tiyak, ay hindi titigil. Nasa tabi niya si Sofia, natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa, na para bang walang problema. Kailangan niyang ipagtanggol si Sofia. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Nang magabi, matapos ang isang simpleng hapunan ng adobo at kanin, umupo si Rafai sa tabi ni Sofia sa maliit na kama. Ang dilaw na ilaw ng bombilya ang tanging liwanag sa silid. Sofia, tawag ni Rafai. Lumingon si Sofia, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilaw. Bakit, Rafai? May sasabihin ako sa iyo, simula ni Rafai, ngunit ang kanyang lalamunan ay parang tinuyot. Lumapit si Sofia, inabot ang kamay niya. Sige, ano yon? Napakabilis ng tibok ng puso ni Rafai. Ang lamig ng kanyang palad ay kumalat sa buo niyang katawan. Natatakot siya. Takot siyang mawala si Sofia. Natatakot siyang saktan siya. Sa halip na salita, idinampi ni Rafai ang kanyang labi sa labi ni Sofia. Isang marahang halik, puno ng pag-asa at pag-aalala. Ang naramdaman niyang kilig ay kasama ng matinding guilt. Ngunit nagbalik ang realidad. Narinig niya ang pagtunog ng kanyang pangalawang cellphone, ang kanyang tunay na telepono, na nakasuksok sa kanyang bag isang text message mula sa kanyang pinagkakatiwalaang abogado, may kinalaman sa isa sa mga operasyon niya. Ang mundo na itinago niya. Humiwalay si Sofia na mula ang mga pisngi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naulinigan ni Rafai ang boses ni Marco sa radyo ng kabilang bahay. Hindi ko titigilan ang paghahanap sa iyo, Sofia. At ang lalaking kasama mo, hindi siya ang iniisip mo. Isa siyang manloloko. Mahinang ngumiti si Rafai. Manloloko. Si Marco ang manloloko. Ngunit ang mga salita ni Marco ay nagtanim na ng binhi ng pagdududa sa isip ni Sofia. Kailan niya sasabihin ang totoo? Gabi na. Tulog na si Sofia, mahimbing sa tabi niya. Tinitigan ni Rafai ang kanyang mukha, payapa at walang bahid ng pag-aalala. Napabuntong hininga siya. Kailangan niya itong gawin. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang lahat. Inilabas ni Rafai ang kanyang pitaka, isang lumang pitaka na nabili niya sa tabi-tabi. Kinuha niya ang ilang barya para sa pamasahe sa jeepney bukas.
Ngunit nang isasara niya ang pitaka, sumabit ang isang bagay. Isang makintab na gintong card. Hindi isang ordinaryong e-risk card. Ito ay isang platinum credit card, may logo ng isang prestihiyosong bangko sa likod. Ang kanyang tunay na identity. Ang kanyang tunay na yaman. Nakausli ito ng bahagya sa loob ng pitaka. Hindi niya ito naibalik. Biglang bumangon si Rafai. Hindi, kailangan niyang itago ito. Ngunit huli na. Ang pitaka ay nahulog mula sa kanyang kamay, lumapag sa sahig. Ang gintong card ay sumilip mula sa loob nito, maliwanag sa dilim ng silid, isang hindi maikakailang patunay ng kanyang lihim. Ang unang sinag ng araw na tumagos sa manipis na kortina ng bintana ay nagpagising kay Sofia. Hindi ito ang malambot na sinag na dati niyang nakikita sa kanyang malawak na silid sa mansyon. Ito ay mas matapang, mas totoo. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya ito ininda. Bumangon siya at nakita si Rafai na mahimbing pa ring natutulog sa sahig, sa isang manipis na banig. Pinilit nitong doon matulog para maging komportable siya sa kama. Isang simpleng kilos na tumagos sa puso ni Sofia. Tinitigan niya ang mukha ni Rafai, payapa at walang pagkukunwari. Ang alaala ng kanilang unang halik kagabi ay nagdulot ng ngiti sa kanyang mga labi at init sa kanyang mga pisngi. Ito na yon. Ang buhay na simple at totoo. Ang pag-ibig na hindi nasusukat sa pera. Naisip ni Sofia na sorpresahin si Rafai. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at bumili ng pandesal at kape mula sa kalapit na tindahan. Ang mga ngiti ng mga kapitbahay, ang mga simpleng pagbati ng magandang umaga, ay tila musika sa kanyang pandinig. Ito ang mundong pinangarap niya. Wow, almusal ng Reyna, biro ni Rafai nang magising ito at makita ang nakahandang pagkain sa maliit na mesa. Siyempre, para sa hari ng kalsada, sagot ni Sofia, tumatawa. Ang umagang iyon ay puno ng tawanan at simpleng kaligayahan. Pagkatapos kumain, nagyaya si Rafai. Tara, mamasyal tayo. Ipakikita ko sa iyo ang tunay na Maynila. Naglakad sila sa mga kalsada ng Quiapo, kamay hawak. Pinatikim siya ni Rafai ng mga pagkain kalye, kwek-kwek, isaw, sorbetes. Bawat kagat, bawat tawa, ay nagpapatunay kay Sofia na tama ang kanyang desisyon. Tinalikuran niya ang isang hawla na gawa sa ginto para sa isang kalayaan na simple ngunit puno ng kulay. Huminto sila sa isang nagtitinda ng barbecue. Gutom na sila pareho. 2 special at 2 kanin, Manong, sabi ni Rafai, nakangiti. Nang magbabayad na si Rafai, napansin ni Sofia ang isang bagay. Mula sa luma nitong pitaka, dumukot ito ng pera. Hindi mga lukot-lukot na 20 o 50. Isang buo, malutong, at bagong-bagong 1,000 piso. Inabot niya ito sa tindero na parang wala lang. Wow, sir, wala po akong panukli sa buo, sabi ng tindero. Okay lang, Manong. Keep the change, sagot ni Rafai, sabay kindat kay Sofia. Ngumiti si Sofia, ngunit sa loob niya, may isang maliit na tinig na nagtanong. 1,000 piso. Para sa 2 barbecue. Ang mga driver ng jeepney na nakakasabay niya noon ay laging nagbibilang ng barya. Si Rafai, tila hindi alintana ang halaga ng pera. Marahil ay mapagbigay lang talaga siya. Iyon na lang ang inisip niya. Ngunit ang maliit na binhi ng pagdududa ay naitanim na. Habang naglalakad sila, napadaan sila sa isang tindahan ng electronics na may malaking telebisyon na nakadisplay sa labas. At doon, sa screen, nakita niya ang mukha ni Marco. Isang press conference. Si Marco, nakasuot ng mamahaling suit, seryoso ang mukha, napapaligiran ng mga mikropono. Gagawin ko ang lahat para mahanap si Sofia, sabi ni Marco sa kamera, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Nag-aalala ako para sa kanyang kaligtasan. Baka siya ay nalilito o, mas malala, baka siya ay dinukot ng isang taong may masamang intensyon. Isang taong gusto lamang ang pera ng aming pamilya. Naramdaman ni Sofia ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ni Rafai. Ang mga salita ni Marco ay tila lason na kumakalat sa hangin, sinisira ang perpektong araw nila. Ang anino ng kanyang nakaraan ay humahabol sa kanya, kahit saan siya magpunta. Huwag mo siyang pakinggan, bulong ni Rafai, ang boses nito ay matigas. Sinungaling siya. Tumango si Sofia, ngunit ang takot ay naroon pa rin. Ang takot na baka isang araw, mahanap sila ni Marco. Ang takot na baka totoo ang sinasabi nito, na baka ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali.
Kinabukasan, habang naglalakad si Sofia sa palengke para bumili ng kanilang tanghalian, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Sofia! Sofia Alcantara, ikaw ba yan, Hija? Lumingon si Sofia at nakita ang isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakasuot ng magarang bestida. Si Tita Elena, isa sa mga malapit na kaibigan ng kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Tita Elena, nasabi na lang niya. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang balita sa niya totoo ba? Tinakbuhan mo ang sarili mong kasal, sunod-sunod na tanong ng babae, malakas at puno ng paghuhusga. Tita, please pakiusap ni Sofia. Ngunit hindi tumigil si Tita Elena. Naalala ko tuloy yung dati mong boyfriend, si Miguel. Ganyan din, di ba? Akala mo mahal ka, yun pala, pera lang pala ang habol. Hija, mag-ingat ka. Baka naulit na naman ang pagkakamali mo. Ang mga salita ni Tita Elena ay parang kutsilyong sumaksak sa puso ni Sofia. Biglang bumalik ang lahat. Si Miguel. Ang kanyang unang pag-ibig. Isang lalaking charming, matalino, at tila perpekto. Minahal niya ito ng buong puso. Ipinakilala sa kanyang pamilya. Ngunit isang araw, natuklasan niya ang katotohanan. Narinig niya ang pag-uusap ni Miguel at ng isang kaibigan sa telepono, ipinagmamalaki kung paano niya gagamitin ang koneksyon ng mga Alcantara para sa sarili niyang negosyo. Ang dali lang paikutin ni Sofia, sabi ni Miguel, tumatawa. Konting sweet words lang, bibigay na. Ang sakit ng pagkakatuklas na yon ay hindi niya malilimutan. Ang pakiramdam na ginamit, niloko, at pinaglaruan. Ang pakiramdam na ang pagmamahal na inakala niyang totoo ay isa lang palang transaksyon. Ito ang dahilan kung bakit siya desperadong makahanap ng isang pag-ibig na dalisay at walang halong interes. Ito ang dahilan kung bakit siya naniwala kay Rafael. Pasensya na po, tita, kailangan ko na pong umalis, sabi ni Sofia, tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo, nanginginig ang buong katawan. Ang mga anino ng kahapon ay hindi na lang anino. Nagiging totoo na ang mga ito, bumabalot sa kanyang kasalukuyan. Pag-uwi niya sa kanilang maliit na silid, wala pa si Rafael. Siguro ay nasa biyahe pa ito. Umupo si Sofia sa kama, gulong-gulo ang isip. Ang mga salita ni Tita Elena, ang imahe ni Marco Sari, ang 1,000 pisong papel ni Rafael lahat ay naghahalo-halo sa kanyang isipan. Baka naulit na naman ang pagkakamali mo. Napapikit siya. Hindi. Iba si Rafael. Mabait siya. Totoo siya. Tumayo si Sofia at sinubukang ayusin ang kanilang mga gamit para maalis ang masasamang isipin sa kanyang ulo. Inayos niya ang mga damit, pinunasan ang mesa. Nang pulutin niya ang una ni Rafael mula sa sahig, may nahulog mula sa ilalim nito. Isang cellphone. Hindi ito ang luma at may basag na screen na laging gamit ni Rafael. Ito ay bago, makintab at mamahalin. Kumunot ang noo ni Sofia. Bakit may dalawang cellphone si Rafael? Dahan-dahan niyang pinulot ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pinindot niya ang power button. Bumukas ang screen at walang password. Isang mensahe ang nakapaskil sa lock screen, isang email notification. Mula sa Atty. Santos Inc. Subject, Urgent, De La Vega Acquisition. Sir Rafael, the acquisition papers for the De La Vega subsidiary are ready for your review. Please confirm UIA. Nanlamig ang buong katawan ni Sofia. Ang mga salitang ni Sir Rafael, acquisition, at De La Vega ay umalinggaw sa kanyang isipan. Hindi ito mga salita para sa isang simpleng driver ng jeepney. Hawak niya ang telepono, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa kanya, isang pakiramdam na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Ang nanlalamig na pakiramdam sa sikmura. Ang bigat sa dibdib. Ang mapait na lasa ng katotohanan na baka ang lahat ng kanyang pinaniwalaan ay isa na namang malaking kasinungalingan. Ito ang pakiramdam ng pagtataksil. At sa pangalawang pagkakataon, tila handa na itong wasakin muli ang kanyang puso. Pagpasok ni Rafi sa pinto, bitbit ang dalawang supot ng pagkain, agad niyang naramdaman ang pagbabago sa hangin. Hindi ito ang karaniwang init ng hapon. Ito ay isang panlalamig na nagmumula mismo sa loob ng kanilang maliit na silid. Nakatayo si Sofia sa gitna ng kwarto, nakatalikod sa kanya. Ang kanyang mga balikat ay tensyonado. Hindi siya lumingon. Hindi siya nagsalita.
Sofia, andito na ako. May dala akong paborito mong siomai, sabi ni Rafe, sinubukang pasiglahin ang kanyang boses. Dahan-dahang humarap si Sofia. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng ningning at pag-asa tulad ng kaninang umaga. Ang mga ito ngayon ay puno ng isang emosyon na kinatatakutan ni Rafe, pagdududa. Malamig. Mapanuri. Saan ka galing? Tanong ni Sofia, ang boses ay patag at walang emosyon. Sa biyahe, saan pa ba? Sagot ni Rafe, naramdaman niyang nagsimulang mamasa ang kanyang palad. Medyo traffic kanina. Bawat titig ni Sofia ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Alam niya. May alam siya. Pero gaano karami? Pinigilan ni Rafe ang kanyang paghinga, naghihintay sa susunod na tanong. Ngunit wala nang sumunod. Tumalikod lang ulit si Sofia at tahimik na inayos ang mga damit sa isang sulok. Ang katahimikan ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Ang gabi ay dumaan sa isang mabigat na katahimikan. Kumain sila, ngunit walang nag-uusap. Bawat tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa plato ay umalingaw-ngaw sa silid. Gustong magsalita ni Rafe. Gusto niyang umamin. Ngunit sa tuwing bubuksan niya ang kanyang bibig, naaalala niya ang sakit sa mga mata ni Sofia. Kung sasabihin ko sa kanya, baka iwan niya ako. Baka isipin niyang niloko ko siya, nakapareho lang ako ng lahat. Pero kung hindi niya sasabihin, isang kasinungalingan ang magiging pundasyon ng kanilang relasyon. Anong klase ng pag-ibig iyon? Habang nakahiga sa banig, hindi makatulog, bumalik sa isipan ni Rafe ang lahat. Ang dahilan kung bakit niya sinimulan ang pagpapanggap na ito. Naalala niya ang kanyang ama, si Don Ricardo Cruz, isang matipuno at respetadong tao, na nakaupo sa dilim ng kanilang malawak na library. Ang dating kislap sa mga mata nito ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Ang mga balikat nito ay nakayuko, tila pasan ang bigat ng buong mundo. Siya, isang binatilyo pa lamang noon, ay tahimik na nanonood mula sa pintuan. Naisahan tayo, Rafael, sabi ng kanyang ama, ang boses ay basag. Nilinlang tayo ng mga taong pinagkatiwalaan natin. Ang mga De La Vega mga ahas. Ang pangalang iyon. De La Vega. Iyon ang araw na nawala sa kanila ang halos lahat. Ang kanilang ari-arian, ang kanilang reputasyon, ang kanilang dangal. Nakita niya kung paano naghirap ang kanyang pamilya para muling makabangon mula sa abo. At nang sila'y makabangon, mas malakas at mas mayaman kaysa dati, nag-iwan ito ng isang malalim na peklat sa puso ni Rafe. Isang malalim na kawalan ng tiwala sa mga taong nabubuhay sa yaman at kapangyarihan. Isinumpa niya sa sarili na hindi siya magiging tulad nila. At hahanap siya ng isang taong mamahalin siya, hindi dahil sa pangalan niyang Cruz o sa milyon sa kanyang bangko, kundi dahil sa kung sino siya. Kaya isinilang si Rafe, ang simpleng driver ng jeepney. Isang pagsubok. Isang lihim na pagsubok. Ngunit ngayon, ang pagsubok na ito ay tila isang bitag na siya mismo ang gumawa. At si Sofia, ang babaeng pinakamamahal niya, ang siyang nasasaktan. Kinabukasan, sinabi ni Rafe kay Sofia na mayroon siyang mahalagang asikasuhin. Isang boundary na kailangan niyang bayaran. Ngunit ang totoo, kailangan niyang makipagkita sa kanyang abogado. Pumasok si Rafe sa lobby ng isang 5-star hotel sa Makati. Ang malamig na hangin mula sa aircon at ang amoy ng mamahaling pabango ay isang malaking kaibahan sa init at alikabok ng tondo. Nagpalit siya ng damit sa banyo ng hotel, mula sa luma niyang t-shirt at maong, naging isang business casual na polo at slacks. Sa isang coffee shop sa loob ng hotel, naghihintay si Atty. Santos, ang matagal ng abogado ng kanilang pamilya. Sir Rafe, bati ng abogado, iniabot ang isang folder. Nandito na ang mga dokumento. We are making progress sa kaso laban sa mga kumpanya ni De La Vega. May mga natuklasan tayong irregularidad na direktang nag-ugnay sa kanya. Good, sabi ni Rafe, seryoso ang mukha habang binabasa ang mga papel. I want to finish this. Gusto kong managot si Marco sa lahat ng ginawa niya sa pamilya ko at sa ginagawa niya ngayon kay Sofia. Mag-iingat po kayo, sir. Si Marco de la Vega ay mapanganib. Hindi natin alam ang kaya niyang gawin. Habang nag-uusap sila, napatingin si Rafe sa labas ng bintana ng coffee shop. At doon, sa kabilang dulo ng lobby, malapit sa entrance, nakita niya si Sofia. Naniga si Rafe sa kanyang kinaupuan. Anong ginagawa niya rito? Sinusundan ba siya? Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis.
Dahan-dahan siyang yumuko, nagtago sa likod ng malaking halaman na nasa tabi ng kanilang mesa. Sir, may problema po ba? Tanong ni Atty. Santos. Senyas ni Rafay. Huwag kang lilingon. Nandyan siya. Pinanood niya si Sofia. Mukhang nalilito ito, palingalinga, tila may hinahanap. Hindi siya pumasok sa coffee shop. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod ito at malungkot na naglakad palabas ng hotel. Nakahinga ng maluwag si Rafay, ngunit ang guilt ay mas lalong bumigat. Nagtatago siya sa babaeng mahal niya. Sa sarili niyang mundo. Kailangan ko nang tapusin to, attorney, sabi ni Rafay, puno ng desisyon. Kailangan niyang malaman ang totoo. Sasabihin ko sa kanya ngayong gabi. Samantala, sa isang madilim na opisina sa De La Vega Tower, nakaupo si Marco sa kanyang leather chair, kausap ang isang lalaking may kaduda-dudang reputasyon. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa, utos ni Marco, inilapag ang isang sobreng puno ng pera sa mesa. Gusto kong lumabas na si Rafael Cruz ay isang manloloko. Isang corporate raider na ginamit si Sofia para makapasok sa Alcantara Corporation. Gumawa ka ng mga peking dokumento, mga bank transfer, lahat ng kailangan. Gawin mo ang lahat para lumabas na siya ang may sala. Ngumisi ang lalaki. Walang problema, sir. Sa halagang ito, kahit si Pope, kaya kong palabasin na demonyo. Tumawa si Marco, isang tawang walang kagalakan. Good. I want him destroyed. And I want Sofia back, begging. Pag-uwi ni Rafay, dala ang bigat ng kanyang desisyon, naabutan niyang tahimik pa rin si Sofia. Ngunit sa pagkakataong ito, hinarap niya ito. Sofia, sabi ni Rafay, ang boses ay seryoso. Mag-usap tayo. May kailangan kang malaman. May kailangan akong ipagtapat. Tumingin si Sofia sa kanya, ang mga mata nito ay naghihintay. Naghahalo ang sakit at kaunting pag-asa. Humugot ng malalim na hininga si Rafay. Ito na. Wawakasan na niya ang lahat ng kasinungalingan. Ang totoo, Sofia, ako eh. Biglang tumunog ang kanyang pangalawang telepono, ang teleponong nakatago. Isang emergency ringtone na siya lang ang nakakaalam. Napatingin siya dito. Nakita niya ang pangalan ni Atty. Santos sa screen. Nag-aalangan siyang sagutin ito. Sandali lang, Sofia, importante ito. Sinagot niya ang tawag. Attorney, anong nangyari? Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala at pagmamadali. Rafay. Nagsimula na si Marco. Nag-leak siya ng impormasyon sa media. Isang panig na kwento. Anong kwento? Tanong ni Rafay, tumataas ang boses. Sabi niya ikaw si Rafael Cruz, isang business tycoon na nagpapanggap na mahirap para lokohin si Sofia. Na ikaw ang nag-abduct sa kanya. Inilabas niya ang mga litrato mo mula sa mga business events. Rafay, pinaghahanap ka na ng pulis? They're looking for you. Nabitawan ni Rafay ang telepono. Napatingin siya kay Sofia, na ngayon ay nakatitig sa kanya, ang mukha ay puno ng gulat at pangingilabot. Ang mga salitang narinig niya mula sa telepono ay malinaw na umabot sa kanyang pandinig. Rafael Cruz. Business tycoon. Pinaghahanap ng pulis. Ang lahat ng kasinungalingan. Ang lahat ng katotohanan. Sumabog sa pagitan nilang dalawa sa isang iglap. Huli na ang lahat para sa isang maayos na pag-uusap. Naniga si Sofia sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang narinig niya mula sa telepono ay parang mga pako na ibinaon sa kanyang tainga, paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Rafael Cruz. Business tycoon. Pinaghahanap ng pulis. Ang telepono ay bumagsak mula sa kamay ni Rafay, ngunit ang mga mata ni Sofia ay hindi nakatingin doon. Nakatitig siya sa mukha ni Rafay, o sino man ang lalaking ito, at nakita niya ang pagkataranta, ang gulat, ang katotohanan. Sino ka? Nanginginig na tanong ni Sofia, ang bawat salita ay tila isang piraso ng bubog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Sofia, magpapaliwanag ako. Pakiusap, makinig ka, sabi ni Rafay, lumapit sa kanya, ang mga kamay ay nakaunat na para siyang inaabot. Ngunit si Sofia ay umatras, na para bang ang paglapit ni Rafay ay isang apoy na makakapas sa kanya. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang malakas na alon, ang mamahaling cellphone na nakatago, ang 1,000 pisong papel na parang wala lang, ang mga tingin niyang tila may itinatago. At ang pinakamasakit sa lahat ang alaala ni Miguel. Ang pakiramdam na ginamit, nilinlang, pinaglaruan.
Hindi. Hindi pwedeng mangyari ulit to, hindi na ako magpapaloko. Huwag, mariing sabi ni Sofia, itinaas ang kanyang kamay. Huwag kang lalapit. Tumalikod siya at kinuha ang kanyang maliit na bag, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang ay kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makita ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata. Ang address mula sa email na nakita niya sa telepono. De La Vega Acquisition. Sa isang hotel sa Makati. Iyon. Kailangan niyang pumunta doon. Sofia, saan ka pupunta? Delikado sa labas, sigaw ni Rafai. Hindi lumingon si Sofia. Mas delikado dito, bulong niya sa sarili, bago mabilis na lumabas ng pinto. Iniwan si Rafai na nakatayo, tulala, sa gitna ng silid na puno ng kanilang mga kasinungalingan. Sumakay si Sofia sa isang taxi, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang bawat pagliko ng sasakyan ay tila naglalapit sa kanya sa isang hatol. Inabot niya sa driver ang address ng hotel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pagdating niya sa harap ng isang marangya at nagtataas ang gusali, huminga siya ng malalim. Ang mga taong pumapasok at lumalabas ay nakasuot ng mga mamahaling damit, mga negosyante, mga sosyalera. Ang mundong tinalikuran niya. Ang mundong pinanggalingan pala ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Pumasok siya sa lobby, pakiramdam niya ay hindi siya kabilang doon sa kanyang simpleng damit. Nagtanong siya sa concierge kung saan ginaganap ang event para sa De La Vega Acquisition. Itinuro siya sa isang grand ballroom sa ikalawang palapag. Habang papalapit siya, naririnig na niya ang mahinang tunog ng mga nag-uusap, ang kalansing ng mga baso. Huminto siya sa labas ng malaking pinto na bahagyang nakaawang. Sumilip siya. At doon, ang mundo niya ay gumuho. Nakatayo sa isang maliit na entablado, sa harap ng isang projector screen na may mga graphs at numero, ay si Rafai. Ngunit hindi ito ang Rafai na driver ng jeepney na nakilala niya. Nakasuot ito ng isang mamahaling dark blue suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang buhok nito ay maayos na nakasuklay. Sa kanyang pulso ay isang relo na alam ni Sofia ay nagkakahalaga ng higit pa sa jeepney na minamaneho nito. Kumpiyansa siyang nagsasalita sa mikropono, ang kanyang boses ay hindi na malambing at simple, kundi puno ng otoridad at talino. And with this strategic move, Cruise Holdings will not only absorb the key competitor but will also solidify our market position for the next decade, sabi niya sa mga taong nakikinig na lahat ay nakatingin sa kanya ng may paghanga at respeto. Cruise Holdings. Ang pangalan ng kumpanya ng kanyang pamilya. Rafael Cruz. Napahawak si Sofia sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano kumain ng isaw sa kalye ay siya ring lalaking kayang bumili ng buong kumpanya. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng bulaklak na pinitas sa tabi-tabi ay siya ring lalaking hinahangaan ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isa siyang eksperimento. Isa siyang laro. Isa siyang tanga. Hindi na niya kinaya. Tumalikod siya at naglakad palayo, ngunit isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Sofia. Ang boses. Ang boses na puno ng otoridad kanina ay biglang bumalik sa pagiging malambing. Ngunit para kay Sofia, laso na ito. Hinarap niya si Rafai. Huwag mo akong hawakan, sabi niya, pilit na binawi ang kanyang braso. Dinala siya ni Rafai sa isang tahimik na pasilyo, malayo sa mga tao. Pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag, pakiusap ni Rafai, ang mukha ay puno ng sakit. Tumawa si Sofia, isang tawang walang kagalakan. Magpaliwanag? Para saan pa? Para sabihin mong isa lang akong laro. Isang social experiment para sa isang bilyonaryo na gustong malaman kung paano mabuhay ang mga mahihirap. Ginamit mo ako. Hindi. Hindi totoo yan. Mahal kita, Sofia. Mahal, sigaw ni Sofia, ang mga luha ay nagsimula ng bumuhos. Paano mo masasabing mahal mo ako kung ang buong pagkatao mo ay isang kasinungalingan? Ang pangalan mo, ang buhay mo, lahat. Pinaglaruan mo lang ako. Katulad ka rin niya. Katulad ka rin ni Miguel. Ang pagsambit sa pangalan ni Miguel ay nagdulot ng kirot sa mukha ni Rafai, ngunit para kay Sofia, huli na ang lahat. Ang tiwala niya ay basag na, hindi na mabubuo pa. Iba ako sa kanila, Sofia. Maniwala ka. Paano ako maniniwala, sagot ni Sofia, ang boses ay basag na. Ang Rafai na minahal ko, hindi pala siya totoo.
Hindi siya nag-exist. At ang Rafael Cruz na nasa harap ko ngayon hindi ko siya kilala. At ayoko na siyang makilala. Tumalikod si Sofia at nagsimulang tumakbo. Walang direksyon. Ang tanging gusto niya ay makalayo. Makalayo sa sakit, sa pagkakanulo, sa katotohanang mas masakit pa kaysa sa buhay na tinalikuran niya. Tumakbo siya palabas ng hotel, ang mga luha ay bumubulag sa kanyang paningin. Napahinto siya sa gitna ng sidewalk, humihingal, hindi alam kung saan pupunta. Ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya, mas nag-iisa pa kaysa noong nasa loob siya ng kanyang mansyon. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Inangat niya ang kanyang ulong puno ng luha. Isang pamilyar na mukha. Nakangiti. Isang ngiting malamig at puno ng tagumpay. Si Marco de la Vega. Nakatayo siya sa harap niya, nakasuot ng perpektong suit, na para bang matagal na siyang naghihintay sa sandaling ito. "Hello, Sofia," sabi ni Marco sa isang malambing ngunit nakakakilabot na boses. "Mukhang kailangan mo ng tulong." Umatras si Sofia. "Layuan mo ako." Ngunit hindi umalis si Marco. Lumapit pa ito. Hinawi niya ang isang takas na buhok mula sa mukha ni Sofia. "Alam kong nasasaktan ka. Normal lang yan kapag nalaman mong niloko ka ng taong pinagkatiwalaan mo." Tumalikod si Sofia, handa nang tumakbo muli, kahit saan, basta makalayo lang sa dalawang lalaking sumira sa buhay niya. Ngunit pinigilan siya ni Marco, hinawakan ng mahigpit ang kanyang braso. "Teka lang," bulong ni Marco sa kanyang tainga, ang hininga nito ay malamig. "Welcome back, Sofia. Alam kong masakit ang lahat ng ito. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat ni." Itinuro niya ang kanyang ulo sa direksyon ng hotel kung saan naiwan si Rafay. "May mas malaki pa akong regalo para sa inyong dalawa." Nakatayo si Marco de la Vega sa harap ni Sofia, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Ngunit sa ilalim nito, sa kanyang mga mata, nakita ni Sofia ang isang kislap ng malupit na tagumpay. Ito ang mga matang kinatatakutan niya. Ang mga matang nagtulak sa kanya upang tumakas. "Bitawan mo ako, Marco," sabi ni Sofia, sinusubukang bawiin ang kanyang braso, ngunit mas lalong humigpit ang pagkakahawak nito. "Bakit, Sofia? Saan ka pupunta?" tanong ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang ama na nagpapangaral. "Babalik sa kanya. Sa lalaking iyon na ginawa kang isang laro." Ang isang Alcantara nagpauto sa isang krus. Ang pagbanggit sa apelyido ni Rafi ay nagdulot ng panibagong kirot sa puso ni Sofia. "Paano mo nalaman?" Ngumisi si Marco. Isang ngising nagpapakita ng lahat. "Alam ko ang lahat, Sofia. Mula pa sa simula." Hinila niya si Sofia papunta sa isang itim na kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. Pinagbuksan siya ng pinto. Nag-atubili si Sofia, ngunit ang tingin ni Marco ay isang utos na hindi niya kayang suwayin sa sandaling iyon. Ang kanyang isip ay gulong-gulo, ang kanyang puso ay basag. Sumakay siya. Walang lakas para lumaban. Sa loob ng kotse, ang katahimikan ay mabigat. Si Marco ay kalmadong nakaupo sa tabi niya, tinitingnan ang mga gusali ng Makati na kanilang dinadaanan. "Nakakatuwa, hindi ba?" biglang sabi ni Marco. "Kung paano gumagana ang mundo. Akala mo nakatakas ka na sa isang masamang panaginip para lang mapunta sa isa pang mas malala." Hindi sumagot si Sofia. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang protektahan ang sarili mula sa lamig na nagmumula kay Marco. "Akala mo ba aksidente ang lahat?" Pagpapatuloy ni Marco, tila ninanamnam ang bawat salita. "Na-aksidenteng nasira ang kotse mo. Na-aksidenteng nandoon si Rafael Cruz para iligtas ka." Sofia, napaka-inosente mo pa rin." Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Lumingon siya kay Marco. "Anong ibig mong sabihin?" Huminto ang kotse sa harap ng De La Vega Tower. Inalalayan siya ni Marco palabas at dire-diretso sila sa kanyang private elevator, pataas sa penthouse office niya. Isang opisina na may malawak na tanawin ng buong syudad, na para bang pag-ari niya ang lahat ng nakikita niya. Pinaupo siya ni Marco sa isang leather sofa. Mula sa kanyang bar, nagsalin siya ng alak sa 2 baso. Inabot niya ang isa kay Sofia. Tinanggihan niya ito. Nagkibit balikat si Marco at umupo sa tapat niya. "Simple lang, mahal kong Sofia. Ako ang nagplano ng lahat." Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa isipan ni Sofia. Hindi totoo yan.
Totoo, sabi ni Marco, humigop ng alak. Matagal ko nang alam na nagpapanggap si Rafael Cruz bilang isang hamak na driver. Ang pamilya nila, ang mga Cruz matagal na naming kaaway. Mga ipokrito. Akala mo sila ang biktima? Sila ang nagsimula ng lahat. At alam ko rin na darating ang araw na magtatagpo ang landas ninyo. Kaya binilisan ko lang ang proseso. Naalala ni Sofia ang araw na nasira ang kotse niya. Ang driver niya ay tila walang magawa. Ang tow truck ay hindi dumating. At si Rafael, bigla na lang sumulpot na parang isang bayani. Pinlano ko ang pagkasira ng kotse mo. Tiniyak kong ang jeepney ni Rafael ang dadaan sa eksaktong oras na yon. Nilaro ko kayo na parang mga tau-tauhan sa isang chessboard, Sofia. At pareho kayong nahulog sa bitad. Hindi makapaniwala si Sofia sa kanyang naririnig. Ang kanyang pagtakas, ang kanyang pag-asang makahanap ng tunay na pag-ibig lahat ay isang palabas na si Marco ang direktor. Bakit? Nanginginig na tanong ni Sofia. Bakit mo ginawa to? Tumayo si Marco at naglakad papunta sa malaking bintana. Dahil kailangan kong ipamukha sa iyo ang isang mahalagang leksyon, Sofia. Nasa mundong ito, walang tunay na pag-ibig. Lahat ay may interest. Lahat ay may presyo. Si Rafael Cruz, ginamit niya ang pagpapanggap niya para makuha ang tiwala mo, para mapalapit sa pamilya Alcantara. At ikaw, ginamit mo siya para takasan ang responsibilidad mo sa akin. Hindi totoo yan. Mahal ko siya, sigaw ni Sofia. Humarap si Marco, ang mukha ay biglang naging mabagsik. Mahal? Ang isang kasinungalingan. Nakita mo naman kanina, di ba? Isa siyang bilyonaryo, isang manloloko. Ganyan ba ang pag-ibig na hinahanap mo? Ang gusto ko lang ay bumalik ka sa akin. Sa katotohanan. Na tayo ang para sa isa't isa. Hindi kailanman. Talaga ba? Tumawa si Marco. Pumunta siya sa kanyang mesa at may kinuha. Isang folder. Ang parehong folder na nakita ni Sofia sa kamay ni Rafael kanina. Inihagis niya ito sa mesa sa harap ni Sofia. Tingnan mo yan, utos niya. Nanginginig na binuksan ni Sofia ang folder. Sa loob, mga dokumento. Mga bank statement. Mga deed of sale. Lahat ay nagpapakita ng mga transaksyon sa pagitan ng isang offshore account at ng Alcantara Corporation. At ang pangalang nakalagay sa offshore account ay Rafael Cruz. Ano to? Ebidensya, sabi ni Marco. Ebidensya na habang nililigawan kanya sa Tondo, ninanakawan naman niya ang kumpanya ng pamilya mo. Ginamit niya ang impormasyon na nakuha niya mula sa iyo para unti-unting bilhin ang mga shares ng kumpanya niyo. Isang corporate takeover, Sofia. Iyan ang tunay niyang plano. Gumuho ang huling piraso ng pag-asa sa puso ni Sofia. Ang mga dokumento ay mukhang lehitimo. Ang mga numero, ang mga pirma. Posible ba? Posible bang ganito kasama si Rafael? At ngayon, sabi ni Marco, lumuhod sa harap niya, hinawakan ang kanyang baba at itinaas ito para magkatinginan sila. May pagpipilian ka. Pwede mong panoorin na bumagsak ang kumpanya ng pamilya mo, na makulong ang ama mo dahil sa kapabayaan, at makita si Rafael Cruz na nagtatagumpay. Oy! Huminto siya, hinayaan ang mga salita na bumaon. O, pwede kang bumalik sa akin. Pakasalan mo ako. At bilang asawa mo, poprotektahan ko ang interes ng pamilya Alcantara. Gagamitin ko ang kapangyarihan ko para pigilan si Cruz. Kaya kong iligtas ang lahat, Sofia. Para sa'yo. Ito na ang huling bitag. Isang bitag na hindi lang puso niya ang nakataya, kundi ang buong pamilya niya. Pinapalabas ni Marco na siya ang tagapagligtas matapos niyang sirain ang lahat. Tinitigan ni Sofia si Marco. Ang demonyo sa kanyang harap ay nag-aalok ng kaligtasan, kapalit ng kanyang kaluluwa. Ang sakit na dulot ng pagkakanulo ni Rafi ay napalitan ng isang mas malalim na pakiramdam, ang kawalan ng pag-asa. Wala na siyang matatakbuhan. Wala nang mapagkakatiwalaan. Napapikit si Sofia at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Panalo ka na, Marco, bulong niya, ang kanyang boses ay isang pagsuko. Panalo ka na. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Marco. Hinawakan niya ang kamay ni Sofia at hinalikan ito. Alam kong gagawin mo ang tama, mahal ko. Alam kong sa huli, sa akin ka pa rin uwi. Ang pakiramdam ng malamig na diamante sa kanyang daliri ay parang isang posas.
Muling isinuot ni Marco ang engagement ring sa kamay ni Sofia, at sa pagkakataong ito, hindi na siya lumaban. Hinayaan niya lang. Pakiramdam niya ay isang manika na walang sariling isip, isang kaluluwang lumulutang sa kawalan. Ang penthouse office ni Marco ay naging isang marangyang kulungan, at sa bawat segundo na lumilipas, nararamdaman niyang mas lalong humihigpit ang mga rehas. Umuwi siya sa mansyon ng mga Alcantara kinagabihan, kasama si Marco. Sinalubong sila ng kanyang mga magulang. Ang mukha ng kanyang ina ay puno ng luha at pag-aalala. Ang kanyang ama, na dati laging matikas, ay mukhang tumanda ng 10 taon. Sofia! Anak, sigaw ng kanyang ina, niyakap siya ng mahigpit. Saan ka ba nanggaling? Nag-alala kami ng husto. Ang kanyang ama ay lumapit, ang mga mata nito ay nakatingin kay Marco ng may pasasalamat. Marco, salamat sa pag-uwi sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin. Tumingin si Marco kay Sofia, isang tingin na nagsasabing, tingnan mo, ako ang bayani rito. Sa mga sumunod na araw, si Sofia ay parang isang multo sa sarili niyang pamamahay. Ang mga balita ay puno ng iskandalo. Ang ipagtakas ng Alcantara Heres at ang key corporate scandal ng Cruz Holdings. Ang pangalan ni Rafael Cruz ay dinungisan, pinalabas na isang oportunista at manloloko. Ang Alcantara Corporation ay nasa bingit ng pagbagsak, ang stock prices nito ay bumubulusok araw-araw. Nakikita niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ama sa tuwing may kausap ito sa telepono, ang pag-iyak ng kanyang ina sa gabi. Ang bigat ng obligasyon ay dumagan sa kanya. Ito ay kasalanan niya. Kung hindi siya tumakas, kung hindi siya nagtiwala, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Ang kasalanan na iyon ang naging kadena na itinali ni Marco sa kanyang leg. Isang gabi, hindi na niya natiis. Kailangan niya ng mga sagot. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Rafi. Sinabi sa kanya ng isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang katulong na si Rafi ay kasalukuyang nakakulong, naghihintay ng piyansa para sa mga kasong isinampa ni Marco. Pumunta si Sofia sa presinto, nakasuot ng salamin at sombrero para hindi siya makilala. Ang amoy ng lugar ay nakakasulasok. Ang mga pader ay marumi. Isang malaking pagkakaiba sa mundong ginagalawan niya. Dito ba talaga nababagay ang isang Rafael Cruz? Nakita niya si Rafi sa likod ng rehas. Hindi na ito nakasuot ng mamahaling suit o ng simpleng damit ng driver. Nakasuot ito ng orange na damit ng preso. Ang buhok niya ay magulo, ang mga mata niya ay may itim na bilog sa ilalim, ngunit nang makita siya nito, isang kislap ng pag-asa ang sumilay. Sofia, sabi ni Rafi, lumapit sa rehas. Dumating ka. Hindi sumagot si Sofia. Tinitigan niya lang ito. Ang puso niya ay nagtatalo. Isang bahagi nito ay gustong maniwala, gustong makinig. Ngunit ang mas malaking bahagi ay puno ng sakit at galit. Hindi totoo ang lahat ng sinasabi nila, Sofia, sabi ni Rafi, ang boses ay puno ng pakiusap. Isang malaking bitag ang lahat ng ito. Pakana ni Marco. Bitag, tumawa ng mapait si Sofia. Alin ang bitag, Rafi? Ang pagpapanggap mo bilang driver ng jeepney? O ang pagnanakaw mo sa kumpanya ng pamilya ko habang sinasabi mong mahal mo ako? Nagulat si Rafi sa akusasyon. Pagnanakaw? Anong sinasabi mo? Hinding-hindi ko gagawin yon. Ang mga dokumentong iyon peke ang mga yon. Gawa-gawa lang ni Marco. Paano ako maniniwala sa iyo? Sigaw ni Sofia, hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Lahat ng sinabi mo sa akin ay kasinungalingan. Ang buong pagkatao mo. Paano ko malalaman kung alin ang totoo at alin ang hindi? Ginamit mo ako. Inakala kong iba ka, pero mas malala ka pa pala sa kanila. Ang bawat salita ay parang isang suntok na tumatama kay Rafi. Nakita ni Sofia ang sakit sa kanyang mga mata. Ngunit ang sarili niyang sakit ay mas matindi. Ang sakit ng 2 beses na pagkakanulo. Minahal kita, Sofia, sabi ni Rafi, ang boses ay basag na. Ang pagpapanggap ko mali iyon, inaamin ko. Isang pagkakamali na dulot ng takot ko mula sa nakaraan. Pero ang pagmamahal ko sa iyo iyon lang ang naging totoo sa lahat ng ito. Umiling si Sofia, ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi. Huli na ang lahat, Rafi. Huli na. Tumalikod siya, hindi na lumingon pa, kahit naririnig niya ang pagtawag ni Rafi sa kanyang pangalan. Ang bawat hakbang palayo sa rehas na yon ay parang isang hakbang palayo sa kanyang puso, palayo sa huling piraso ng pag-asang natitira.
Pag-uwi niya sa mansyon, naabutan niya ang kanyang mga magulang sa sala, kausap si Marco. Ang usapan ay tungkol sa kasal. Kailangan nating madaliin ang kasal, sabi ng ama ni Sofia, ang boses ay puno ng desperasyon. Ito lang ang paraan para mapanatag ang mga investors at mailigtas ang kumpanya. Tumingin si Sofia sa kanyang ama. Ang malakas na haligi ng kanilang pamilya ngayon ay nagmamakaawa. Tumingin siya sa kanyang ina na umiiyak ng tahimik sa isang sulok. At tumingin siya kay Marco na nakangiti, naghihintay. Alam na niya ang kanyang gagawin. Wala na siyang pagpipilian. Ito na ang kanyang obligasyon. Ang kanyang sakripisyo. Lumapit siya sa kanila. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Hinawakan niya ang singsing sa kanyang daliri. Malamig. Walang buhay. Pumapayag na ako, sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit walang laman. Ituloy natin ang kasal. Sa lalong madaling panahon. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Marco. Ang kanyang ama ay nakahinga ng maluwag. Ang kanyang ina ay lumapit at niyakap siya, bumubulong ng pasasalamat. Ngunit para kay Sofia, pakiramdam niya ay dumalo siya sa sarili niyang burol. Kinabukasan, isang malaking press conference ang idinaos. Si Sofia ay nakatayo sa tabi ni Marco, sa harap ng daan-daang kamera at mamamahayag. Ang flash ng mga kamera ay nakakasilaw. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting bestida, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay at itinaas ito para ipakita sa lahat ang singsing. Kami po ni Sofia ay masaya na ipaalam sa inyo na itutuloy na namin ang aming naudlot na kasal, anunsyo ni Marco, ang boses ay puno ng tagumpay. Tumingin si Sofia sa isang kamera sa kanyang harapan. Ang kanyang mukha ay malamig, walang emosyon. Ikikasal ako kay Marco de la Vega, sabi niya, ang mga salita ay tila hindi nagmula sa kanya. Sa loob ng selda, sa isang maliit at lumang telebisyon na nakasabit sa pader, pinanood ni Rafi ang lahat. Nakita niya si Sofia. Nakita niya ang mga mata nitong walang buhay. Narinig niya ang mga salitang sinabi nito. Ang basong hawak niya ay nahulog mula sa kanyang kamay, nabasag sa sahig, kasabay ng pagbasag ng kanyang puso sa 1,000 piraso. Tila nawala na ang lahat. Natalo na siya. At ang babaeng pinakamamahal niya ay papunta na sa impyerno at wala siyang magawa para pigilan ito. Ito ang sandali kung saan tila ang lahat ay tapos na. All is lost. Ang mga piraso ng basag na baso sa sahig ng selda ay parang mga piraso ng basag na puso ni Rafael Cruz. Bawat piraso ay sumasalamin sa isang alaala. Ang ngiti ni Sofia sa loob ng jeepney, ang kanilang unang halik sa ilalim ng ilaw poste, ang sakit sa mga mata nito nang tawagin siyang manloloko. Ngunit ang pinakamasakit na refleksyon ay ang imahe mula sa telebisyon. Si Sofia, nakatayo sa tabi ni Marco, ang mga mata ay walang buhay, tinatanggap ang isang kasal na katumbas ng isang sentensya ng kamatayan. Sa loob ng 2 araw, si Rafi ay parang isang anino. Tumanggi siyang kumain. Tumanggi siyang makipag-usap. Ang galit, ang sakit, ang kawalan ng magawa, lahat ay bumalot sa kanya na parang isang makapal na kumot. Natalo siya. Si Marco ang nanalo. Inagaw nito ang babaeng mahal niya, sinira ang kanyang pangalan, at ngayon ay naghahari-harian na parang isang Diyos. Pinulot niya ang isang piraso ng baso. Ang matulis na gilid nito ay tila isang salamin ng sarili niyang basag na pagkatao. Naalala niya ang mga salita ni Sofia sa presinto, mas malala ka pa pala sa kanila. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa rehas na bakal na nakapaligid sa kanya. Ngunit habang nakatitig siya sa kanyang sariling refleksyon sa basag na salamin, hindi lang ang mukha ng isang talunang manginibig ang nakita niya. Nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Ang imahe ni Don Ricardo Cruz, nakayuko sa pagkatalo maraming taon na ang nakalipas, dahil sa pandaraya ng mga taong tulad ni Marco. Isang malamig na apoy ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang init ng pag-ibig, kundi ang nagyelong galit ng isang taong inagawa ng lahat. Hindi na lang ito tungkol sa kanya at kay Sofia. Tungkol na rin ito sa katarungan. Katarungan para sa kanyang pamilya. Katarungan para kay Sofia na ngayon ay bihag ng isang demonyo. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi habang si Sofia ay nasa panganib. Hindi habang si Marco de la Vega ay malayang nagpapakasasa sa kanyang kasamaan. Tinawag niya ang gwardiya. Kailangan kong tumawag sa aking abogado.
Nang makalaya si Rafi sa bisa ng piyansa, hindi siya umuwi. Ang una niyang pinuntahan ay isang maliit at lumang bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Kumatok siya sa pinto. Bumukas ito at isang matandang lalaki na may makapal na salamin at puting buhok ang sumalubong sa kanya. Si Attorney Elias Reyes. Ang pinakamatapat na abogado ng pamilya Cruz. Ang taong nakasaksi sa pagbangon at pagbagsak at muling pagbangon ng kanilang angkan. Rafi, iho, sabi ni Attorney Elias, ang boses ay puno ng pag-aalala. Pumasok ka. Alam kong darating ka. Sa loob ng library ng abogado na napapaligiran ng mga libro ng batas, ikinuwento ni Rafi ang lahat. Mula sa pagpapanggap niya sa pag-ibig niya kay Sofia hanggang sa bitag na ginawa ni Marco. Alam ko na, sabi ni Attorney Elias matapos makinig. Ang estilo ni Marco pamilyar. Ito ang parehong estilo na ginamit ng kanyang tiyuhin para pabagsakin ang Cruz Holdings noon. Paninira sa media, mga peking dokumento, paggamit ng tiwala para manloko. Tuso sila, Rafi. Ngunit may kahinaan din sila. Ano yon? Tanong ni Rafi, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Ang kanilang kayabangan, sagot ng abogado. Akala nila kaya nilang paglaruan ang lahat. At dahil dyan, nag-iwan sila ng bakas. Kailangan lang nating hanapin ang bakas na yon. Sa mga sumunod na araw, ang library ni Attorney Elias ang naging war room nila. Ginamit ni Rafi ang lahat ng kanyang yaman at koneksyon, hindi na bilang isang nagtatagong bilyonaryo, kundi bilang si Rafael Cruz, ang C na handang makipagdigma. Nag-hire sila ng mga pinakamagagaling na private investigators at forensic accountants. Sinimulan nilang imbestigahan ang mga peking dokumento na isinumite ni Marco. Sinundan nila ang daloy ng pera. Bawat peking bank transfer, bawat peking pirma. Narito, sabi ng isa sa mga accountant isang gabi, itinuro ang isang linya ng code sa computer screen. May isang server na paulit-ulit na ginagamit para i-route ang mga transaksyon. Isang ghost server. Kung mapapasok natin yan, baka nandoon ang lahat. Nagtrabaho sila ng walang tigil. Si Attorney Elias, sa kanyang edad, ay tila bumata, ang talas ng kanyang isip ay bumalik. Si Rafi naman, ang sakit sa kanyang puso ay ginawa niyang panggatong. Sa bawat pagod, iniisip niya ang mukha ni Sofia na walang buhay sa tabi ni Marco. Kailangan niyang bilisan. Ang kasal ay nakatakda na sa loob ng 1 linggo. Isang madaling araw, habang sinusuri nila ang daan-daang files, nakita nila ang isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas. Isang e-asset manager na biglang umalis sa kumpanya ni Marco 1 buwan na ang nakakaraan. Hinanap nila ito. Natagpuan nilang nagtatago ito sa probinsya, takot para sa kanyang buhay. Hindi nag-aksaya ng oras si Rafi. Lumipad siya sakay ng isang private helicopter para kausapin ang lalaki. Sa simula, ayaw nitong magsalita. Ngunit nangako si Rafi ng proteksyon at isang bagong buhay para sa pamilya nito. Bumigay ang lalaki. Inamin nito ang lahat. Siya ang ginamit ni Marco para gumawa ng mga peking dokumento. At bago siya tumakas, nagawa niyang kopyahin ang lahat ng files mula sa ghost server. Ang ebidensya ng lahat ng pandaraya at money laundering na ginawa ni Marco, hindi lang laban sa mga Alcantara, kundi maging sa iba pa nitong mga biktima. Ibinigay niya kay Rafi ang isang maliit na bagay na magpapabago sa lahat. Isang FSU flash drive. Pagbalik ni Rafi sa Maynila, dala ang sandata na wawasak kay Marco, dumiretso siya sa kanyang sariling opisina sa Cruz Tower. Isinaksak niya ang FSU sa kanyang computer. Bumukas ang mga files. Mga spreadsheets, mga audio recording ng mga utos ni Marco, mga kopya ng mga email, mga video. Ang lahat ng kasamaan ni Marco de la Vega ay nakalatag sa kanyang harapan, digital at hindi maitatanggi. Nandoon din ang katibayan na ang kaso laban sa pamilya Cruz noon ay kagagawan din ng kanilang angkan. Habang tinitignan niya ang mga ebidensya, isang news alert ang lumabas sa kanyang screen. Isang larawan. Ang prenuptial photo ni na Sofia at Marco. Si Sofia, nakasuot ng magandang damit, ngunit ang ngiti ay pilit. Si Marco, nakangiti ng may pagmamayari, ang kamay ay nakaakbay ng mahigpit kay Sofia na parabang pag-aari niya ito. Kinuyom ni Rafi ang kanyang kamao. Ang galit ay umakyat sa kanyang lalamunan. Tumingin siya mula sa litrato papunta sa mga files sa kanyang screen. Ang huling pag-asa.
Kukunin kita pabalik, Sofia, bulong niya sa screen na para bang kausap niya ito. At ikaw, Marco, babayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Lahat. Kinuha niya ang ifesi. Ang araw ng kasal ay bukas na. May isang araw na lang siya para iligtas ang babaeng mahal niya at bigyan ng katarungan ang lahat ng nasira. Ang huling laban ay magsisimula na. Ang bawat hakbang ni Sofia papunta sa altar ay parang isang hakbang papunta sa kanyang sariling libingan. Ang puting trahe de boda na minsan niyang sinuot para sa pagtakas ay ngayon ay isang sapot na bumabalot sa kanya, mabigat at nakakasakal. Ang amoy ng mga puting bulaklak sa simbahan ay hindi na amoy ng pag-ibig, kundi amoy ng isang burol. Nakahawak siya sa braso ng kanyang ama, ngunit ang pakiramdam ay hindi na ng suporta, kundi ng pagsuko. Nakikita niya ang mga ngiti sa mukha ng mga bisita, mga kaibigan, kasosyo sa negosyo, lahat ay peke. Lahat ay bahagi ng isang malaking teatro kung saan siya ang bida, ang sakripisyo. Nasa dulo ng pasilyo, naghihintay si Marco. Nakangiti ito, isang ngiti ng isang hari na nakatingin sa kanyang pinakabagong tropeo. Nang abutin nito ang kanyang kamay mula sa kanyang ama, naramdaman ni Sofia ang lamig ng balat nito. Ang lamig ng isang ahas. Humarap sila sa pari. Nagsimula na ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay parang isang mahinang ugong na lamang sa pandinig ni Sofia. Hindi niya naintindihan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib, isang pagprotesta na hindi kayang isigaw ng kanyang mga labi. Ito na. Ito na ang katapusan. Marco de la Vega. Tagumpay. Iyan ang tanging salitang umiikot sa isip ni Marco. Nakikita niya si Sofia sa kanyang tabi, maganda ngunit basag. Perpekto. Isang patunay ng kanyang kapangyarihan. Natalo niya si Rafael Cruz. Natalo niya ang lahat. Ang Alcantara Corporation ay malapit ng maging kanya. At si Sofia, ang kanyang pinakamahalagang asset, ay babalik na sa kanyang mga kamay. Kung mayroong sinuman na tumututol sa kasalang ito, magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman, sabi ng pari. Napangisi si Marco sa sarili. Isang katawa-tawang tradisyon. Sino naman ang maglalakas loob na tumutol? Ang lahat ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Ang malaking pinto sa likuran ay bumukas ng may puwersa. Ang lahat ng ulo ay lumingon. At ang ngisi sa mukha ni Marco ay dahan-dahang naglaho. Rafael Cruz. Pumasok si Rafael Cruz sa simbahan. Hindi bilang si Rafael na driver. Hindi bilang isang bilanggo. Pumasok siya bilang ang C ng Cruz Holdings. Nakasuot ng isang itim na suit na tila hinulma para sa kanya, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng bigat at otoridad. Sa kanyang likuran ay si Atty. Elias at dalawa pang lalaking nakasutana. Hindi siya sumigaw. Kalmado siyang naglakad sa gitna ng pasilyo, ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang mga bubuyog. Sino siya? Hindi ba't siya yung nasa balita? Anong ginagawa niya rito? Huminto si Rafi ilang talampakan mula sa altar. Tumingin siya sa pari. Pasensya na po sa abala, Father. Ngunit may isang kasinungalingan na kailangang itama bago magpatuloy ang anumang seremonya sa banal na lugar na ito. Ano ng kalokohan ito? Sigaw ni Marco, bumaba mula sa altar. Guards! Palabasin ang taong ito. Isa siyang kriminal. Ngunit walang gwardyang gumalaw. Ang presensya ni Rafi ay masyadong malakas, masyadong nakakatakot. Tumingin si Rafi kay Marco, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Ang tanging kriminal dito, Marco, ay ikaw. Sofia Alcantara. Nakatayo si Sofia na parang isang estatwa. Si Rafi. Nandito siya. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, isang halo ng takot, galit, at isang maliit na kislap ng pag-asa na agad niyang sinubukang patayin. Anong pinagsasasabi mo, Cruz? Hamon ni Marco. Inggit ka lang dahil natalo ka. Tinanggap na ni Sofia na ako ang mahal niya at ikaw ay isang manloloko. Talaga ba? Sagot ni Rafi. Nagbigay siya ng senya sa isa sa kanyang mga kasama. Isang malaking portable screen ang mabilis na inilagay sa gilid ng altar at binuksan. Nandito ako para ipakita sa lahat, lalo na sa iyo, Sofia, ang tunay na mukha ng lalaking pakakasalan mo, sabi ni Rafi, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan.
Kinuha niya ang isang maliit na BSD mula sa kanyang bulsa. Lahat ng ebidensya ng kanyang pandaraya ay nandito. Mga peking ebidensya, sigaw ni Marco, nagsisimula ng mataranta. Isinaksak ni Rafi ang Efesi. Unang lumabas sa screen ang mga dokumentong ipinakita ni Marco kay Sofia, ang mga bank transfer, ang mga deed of sale. Ito ang mga dokumentong ginamit ni Marco para linlangin ka, Sofia. Para palabasin na ninanakawan ko ang kumpanya nyo. Pagkatapos, lumabas sa screen ang orihinal na mga dokumento na may mga digital watermark at security features. Magkaibang-magkaiba. At ito ang mga tunay na dokumento. Malinaw na peke ang lahat ng ipinakita niya sa iyo. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang ama ni Sofia ay napatingin kay Marco nang may pagdududa. Hindi pa yan tapos, sabi ni Rafi. Isang audio file ang kanyang pinatugtog. Ang boses ni Marco ang umalinggaw sa mga speaker. Gusto kong lumabas na si Rafael Cruz ay isang manloloko. Gumawa ka ng mga peking dokumento. Gawin mo ang lahat para lumabas na siya ang may sala. Iyon ang recording ng pag-uusap ni Marco at ng lalaking inutusan niyang gumawa ng mga peking ebidensya. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng manipulasyon, ay biglang naging malinaw na parang kristal. Hindi si Rafi ang nagloko sa kanya. Si Marco. Si Marco ang may pakana ng lahat. Siya ang gumawa ng bitag. Siya ang demonyo. Ang manhid na pakiramdam sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Hinarap niya si Marco. Hayop ka, bulong niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Niloko mo kaming lahat. Huwag kang maniwala dyan, Sofia. Kasinungalingan yan, sigaw ni Marco, ngunit ang pawis ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang noo. Sa huling pagkakataon, isang video ang ipinakita ni Rafi. Si Marco, kausap ang kanyang tiyuhin, pinag-uusapan ang matagumpay na pagpapabagsak sa Cruz Holdings noon at ang plano nilang gawin ulit ito sa Alcantara Corporation. Doon na sumabog ang lahat. Marco, sigaw ng ama ni Sofia, puno ng galit. Traitor ka! Sa gitna ng kaguluhan, bumukas muli ang pinto ng simbahan. Ngunit sa pagkakataong ito, mga pulis ang pumasok. Marco de la Vega, sabi ng hepe ng pulisya, inaaresto ka namin para sa mga kasong corporate fraud, falsification of documents, at money laundering. Sinubukang tumakbo ni Marco, ngunit napaligiran na siya. Nagpumiglas siya habang pinoposasan. Ang kanyang maskara ng pagiging isang kagalang-galang na siyu ay tuluyan ng natanggal. Ang natira ay isang desperadong kriminal. Hindi pa tayo tapos, Cruz, sigaw niya kay Rafi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng purong pagkamuhi. Magsisisi ka, Sofia. Hindi ka makakataka sa akin. Tandaan mo yan. Hinila siya ng mga pulis palabas ng simbahan, habang siya ay patuloy na sumisigaw ng mga banta. Natahimik ang buong simbahan. Ang kasal ay naging isang crime scene. Ang altar ay naging isang korte. Sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng mga nagulat na bisita at ng nasirang seremonya, nakatayo sina Sofia at Rafi. Magkaharap. Ang distansya sa pagitan nila ay ilang talampakan lamang, ngunit pakiramdam nila ay milya-milya ang layo. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang kanilang mga hininga at ang tibok ng kanilang mga pusong sabay na nawasak at ngayon ay hindi alam kung paano muling bubuin. Ang katahimikan na sumunod sa kaguluhan ay mas malakas pa kaysa sa mga sigaw at akusasyon. Ang mga bisita ay unti-unting umalis, nag-iwan ng mga bulungan at mga tinging puno ng awa. Ang simbahan, na kanina lang ay puno ng mga bulaklak at pag-asa, ay ngayon ay parang isang abandonadong entablado, saksi sa isang trahedyang hindi inaasahan. Naiwan si Sofia sa gitna ng lahat, nakatayo pa rin sa tabi ng altar. Ang trahe de boda na kanina ay parang isang kulungan ay ngayon ay parang isang basahan na lamang. Tumingala siya at nakita si Rafi, nakatayo pa rin ilang hakbang mula sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salitang namutawi. Ano pa nga ba ang sasabihin? Ang mga sugat ay masyadong sariwa, ang mga kasinungalingan ay masyadong malalim. Lumapit ang kanyang ama. Sofia, anak, patawarin mo ako, sabi nito, ang boses ay puno ng pagsisisi. Nabulag ako sa ambisyon. Muntik ko nang isakripisyo ang kaligayahan mo. Niyakap ni Sofia ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na pag-unawa sa pagitan nilang dalawa.
Ang krisis na ito, kahit gaano kasakit, ay nagturo sa kanila ng isang mahalagang aral. Tumingin si Sofia pabalik kay Rafai. Naghihintay pa rin ito. Ngunit umiling lang si Sofia, isang malungkot na pag-iling, bago tumalikod at sumama sa kanyang mga magulang palabas ng simbahan. Kailangan niya ng panahon. Kailangan niya ng espasyo. Ang tiwalang nasira ay hindi basta-basta na ibabalik sa isang iglap. 6 na buwan ang lumipas. Ang balita tungkol sa Wedding of the Year na naging Scandal of the Decade ay unti-unti nang nawala sa mga headline. Si Marco de la Vega ay napatunayang nagkasala at nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang Alcantara Corporation, sa tulong ng Cruz Holdings, ay dahan-dahang nakabangon mula sa pagkalugi. Isang alyansa na nabuo hindi sa kasunduan, kundi sa isang pinagsamang krisis. Si Sofia Alcantara ay hindi na ang dating heiress. Tinalikuran niya ang marangyang buhay. Hindi na siya nakatira sa mansyon. Umupa siya ng isang maliit na apartment sa isang simpleng lugar. Hindi na siya nagtatrabaho sa kumpanya ng kanyang pamilya. Itinuon niya ang kanyang panahon sa isang foundation na tumutulong sa mga batang lansangan, isang bagay na laging malapit sa kanyang puso. Dito niya natagpuan ang kanyang sarili. Sa pagtulong sa iba, unti-unti niyang binubuo ang kanyang basag na pagkatao. Natutunan niyang magpatawad una sa kanyang ama at pangalawa sa kanyang sarili. Ang pagkakamali niya ay hindi ang magtiwala, kundi ang hayaan ang takot na diktahan ang kanyang mga desisyon. Si Rafael Cruz naman ay nanatiling CEO ng kanilang kumpanya. Matapos malinis ang kanyang pangalan, mas lalo siyang naging respetado sa mundo ng negosyo. Ngunit nagbago rin siya. Hindi na siya ang taong nagtatago sa likod ng mga pagsubok at kasinungalingan. Naging mas bukas siya, mas tapat. Ang jeepney na minsan niyang minaneho ay ipinagawa niya at ginawang isang mobile library na nag-ikot sa mga mahihirap na komunidad. Isang paalala ng kanyang nakaraan at isang simbolo ng kanyang bagong misyon. Hindi sila nag-usat sa loob ng 6 na buwan. Ngunit alam nilang pareho na mayroon silang hindi pa natatapos na usapan. Isang hapon, habang nagbabasa ng libro si Sofia para sa mga bata sa foundation, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Tumingala siya. Nakatayo si Rafai sa kanyang harapan. Hindi nakasuot ng suit. Hindi rin nakasuot ng damit driver. Nakasuot lang ito ng simpleng puting shirt at maong. Ang ngiti nito ay totoo, walang halong pag-aalangan. Pwedeng makiupo, tanong niya. Tumango si Sofia. Umupo si Rafai sa isang maliit na silyang pambata sa tabi niya na medyo katawa-tawa tingnan. Natawa sila pareho. Ang katawa-tawang sandaling iyon ang bumasag sa yelo sa pagitan nila. Kumusta ka na? Tanong ni Rafai. Okay lang, sagot ni Sofia. Masaya. Tahimik. Ikaw? Okay lang din, sabi ni Rafai. Mas totoo. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ni Rafi ay puno ng pagsisisi, ngunit puno rin ng paggalang. Sofia, gusto kong humingi ng tawad, sabi ni Rafai. Hindi para sa pagmamahal ko sa'yo, dahil totoo yon. Kundi para sa paraan kung paano ko sinimulan ang lahat. Mali ako. Natakot ako at dahil sa takot na yon, nasaktan kita. Patawad. Huminga ng malalim si Sofia. Natakot din ako, Rafai. At dahil sa takot na yon, hindi kita pinakinggan. Hindi kita pinagkatiwalaan. Patawarin mo rin ako. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo nila sa pagitan ng isa't isa ay gumuho. Ang natira na lang ay 2 taong nagkamali, nasaktan, natuto, at ngayon ay handa nang magsimula muli. Tumayo sila at naglakad sa maliit na hardin ng foundation. Ang hapon ay papalubog na. Naaalala mo ba nung una tayong kumain ng isaw? Tanong ni Sofia, nakangiti. Naman, sagot ni Rafai. Ikaw pa nga yung ayaw sa suka noon, pero naubos mo rin. Nagtawanan sila. Ang mga alaala ng kanilang simpleng buhay sa Tondo, kahit na bahiran ng kasinungalingan, ay mayroon pa ring init at katotohanan. Huminto sila sa ilalim ng isang puno ng mangga. Hinawakan ni Rafi ang kamay ni Sofia. Sa pagkakataong ito, hindi ito pilit, hindi ito pag-aari. Ito ay isang paanyaya. Hindi ko maibabalik ang nakaraan, Sofia, sabi ni Rafai, tinitingnan siya sa mata. Pero kaya nating bumuo ng bagong hinaharap. Isang hinaharap na walang itinatago. Walang kasinungalingan. Walang takot. Simula sa katotohanan. Tumingin si Sofia sa mga kamay nilang magkahawak.
Anong katotohanan? Ang katotohanang mahal kita, Sofia Alcantara. Noon, ngayon at bukas. At kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ipapangako ko na ang pagmamahal na iyon lang ang magiging pundasyon ng lahat. Ngumiti si Sofia, isang tunay na ngiti na nagmula sa puso. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kaligayahan at kapayapaan. Ako si Sofia, sabi niya. At mahal din kita, Rafael Cruz. Hinawakan nila ang kamay ng isa't isa, mahigpit, habang pinapanood ang paglubog ng araw. Hindi ito ang pagtatapos na parang sa fairy tale. Hindi bigla ang kasalan o kayamanan. Ito ay isang simula. Isang bagong simula na mas matatag, mas totoo, at mas makahulugan. Dahil natutunan nila ang pinakamahalagang aral sa lahat. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa tiwala. At ang pinakamatibay na pag-ibig ay hindi yung walang pagkakamali, kundi yung kayang magpatawad at handang magsimula muli. At dito nagtatapos ang kwento ni Sofia at Rafael, isang kwentong isinulat sa mga pahina ng pagkakamali, ngunit tinapos sa tinta ng pagpapatawad at pag-asa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat na sumama at naglakbay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang inyong walang sawang pagsubaybay ang nagsilbing inspirasyon at lakas sa bawat salitang aking isinulat. Habang isinusulat ko ang bawat tagpo, naramdaman ko ang bawat tibok ng puso ni Sofia, ang bawat bigat sa dibdib ni Rafael. Ang kanilang paglalakbay ay naging bahagi na rin ng aking paglalakbay bilang manunulat at isang karangalan na ibahagi ito sa inyo. Sana, sa kwento ni Sofia at Rafi, ay may napulot tayong aral. Na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto, kundi sa pag-unawa sa mga pagkakamali ng isang taong hindi perpekto. Ito ay tungkol sa lakas ng pagpapatawad at sa walang katapusang pag-asang laging may naghihintay na bagong umaga. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga puso. Ano ang pinakagusto ninyong eksena? Aling linya ang pinakatumatak sa inyo? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Asahan niyo, babasahin ko ang bawat isa. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento. Bawat tibok.